Kumusta mga kabasketball? Ngayon ay pag-uusapan natin ang kwento ni Japet Aguilar bago siya nakapasok sa PBA at naging Finals MVP. At alam nyo ba mga kabasketball na si Japet ay munti ka na nga palang makapasok sa NBA. Tara na pag-usapan natin yan mga kabasketball. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to ay huwag nyong kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko. Down the middle, huli! Ni Japet! Brownlee will be fouled! Over to Japet, Japet fires! Got it! Bago natin simulan ay pa-shoutout muna sa nag-request ng kwento ni Japet. Salamat ka-basketball sa walang sawang pagsuporta palagi sa channel na to. Yun nga mga ka-basketball, bago natin pag-usapan ang mga achievement at history na gawa ni Japet Aguilar ay simulan muna natin kung saan nga ba nagmula o paano nga ba nagsimula ang kwento niya bago siya nakilala sa PBA. The Honda PBA Press Corps Finals MVP is Japet Aguilar! Si Japet Paul Cabrera Aguilar ay ipinanganak noong January 25, 1987 sa Pampanga. May taas na 6'9" at ngayon ay manlalaro ng Barangay Ginebra. Si Japet nga ay galing sa UAAP sa koponan ng Ateneo Blue Eagles. Sa unang season nga niya sa Ateneo ay nag-average siya ng 5.7 points per game, 9.3 rebounds per game at 3.2 blocks per game kada laro. Sa kanyang mga sunod na laro sa Ateneo ay halos double-double na palagi ang kanyang ginagawa. Sa isang laro nga ng Ateneo ay nagtala si Japet ng 13 points at 11 rebounds. At alam nyo ba mga kabasketball na matagal na palang tagasupalpal sa laro itong si Japet kahit nasa college career pa lang niya, dahil taong 2005 ay nagkaroon nga siya ng 48 blocks sa 16 games na nilaro niya sa Ateneo. Grabe pala talaga si Japet mga kabasketball, kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganun palagi ang kanyang mga ginagawa ngayon sa PBA. Pero matapos ang 2 taon niya sa Ateneo ay lumipat siya sa Western Kentucky University Hilltoppers ng NCAA of United States. Sa unang season niya doon, 2007 ay nag-average lang siya ng 2.7 points per game, 3.3 rebounds per game, 1 steals per game, 1 assist per game at 1.3 blocks per game sa 13.3 minutes kada laro. Hindi nga nun masyado kataas ang kanyang naging performance mga kabasketball, dahil sa time na yon ay nagkaroon siya doon ng injury at naging dahilan yon ng maraming beses na hindi siya nakalaro sa kanyang koponan. Matapos ang karera niya sa US ay bumalik siya sa Pilipinas at pinasok ang larangan ng PBA. Napili siyang first overall pick ng Burger King Hoopers taong 2009. Sa pagkakataong din yon ay nagkaroon nga si Japet ng issue doon kung saan ay nagdesisyon nga siyang maglaro sa Smart Gilas na binuo ni Coach Serbian Rako Toroman at hindi nga siya pumirma sa kontrata ng Burger King. At dahil doon ang team manager ng Burger King na si Lito Alvarez ay binigyan niya ng lifetime ban itong si Japet Aguilar. Sa mga pangyayaring ngayon ay muntika na ngang masira ang karera ni Japet sa PBA. Buti na lang sa tulong ng SBP President na si Manny Panghilinan ay naayos ang banning isyong yon 2 days before magsimula ang 35th PBA season. Matapos ngayon ay pumirma na nga ng 1-year contract itong si Japet sa Burger King. Nagkaroon nga ng kontrata doon na kailangan daw muna maglaro ni Japet sa Burger King ng kahit ilang laro bago ma-trade sa Token Tex kung saan ay PBA team ngayon ni Panghilinan. At yun nga mga kabasketball, isang laro nga lang ang nilaro ni Japet sa Burger King kung saan ay kalaban nga nila doon ang Pure Foods Tender Juicy Giant. Nagtala nga siya doon ng 10 points, 9 rebounds, 2 assists at 1 block sa 24 minutes na paglalaro. Matapos nga yon ay na-trade na nga siya sa Token Tex. Sa una ay maganda naman ang pinapakitang laro ni Japet, pero habang tumatagal ay bumababa nga ang kanyang performance. Sa isang taon nga niyang paglalaro sa Token Tex ay nag-average nga lang siya ng 6.6 points per game, 4.1 rebounds per game, 0.5 assists per game, 0.3 steals per game at 1.4 blocks per game sa 15.4 minutes kada laro.
Pero alam nyo ba mga kabasketball na si Japet Aguilar nga pala ang kauna-unahang Pinoy na lumaki at nagmula sa Pilipinas na naimbitahan mag-workout sa NBA team. At di na nga sinayang ni Aguilar ang pagkakataong yun. At sa unang laro niya nga doon sa NBA League ay nagtala agad siya ng 10 points, 5 of 9 from the shooting attempt, 5 blocks at 4 rebounds, kabilang na doon ang kanyang 3 dunk. At noong September 2012 ay inimbitahan si Aguilar ng 2 days workout sa New Orleans Hornets, pero pinili niyang mag-workout sa Santa Cruz Warriors. Siya nga ay pang 109 overall draft pick ng 2012 sa NBA D-League draft. Pang 13 pick nga siya sa 7 round sa NBA draft noon. Pagkakataon na sana na Aguilar yun na makapasok sa NBA, ngunit sa kasamaang palad ay walang kumuwang team sa kanya. Matapos niyang mabigo sa kanyang NBA dream ay bumalik si Aguilar sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang kanyang paglalaro sa PBA. At sa kanyang pagbabalik nga ay humingi si Aguilar ng trade request sa Tokentex at na-trade nga siya sa Global Port kapalit ni Rabbi Alasheni. Nabigyan nga ng more playing time sa Global Port itong si Aguilar at sa kanyang isang taong paglalaro dito ay nag-average siya ng 9.6 points per game, 7.6 rebounds per game, 1.1 assists per game, 0.3 steals per game at 1.5 blocks per game sa 25.2 minutes kada laro. Pero hindi nagtagal ang karera ni Japet sa Global Port dahil taong 2013 ay na-trade na naman siya papuntang Barangay Ginebra at doon na nga siya nakilala at doon na din nga siya gumawa ng pangalan. Sa unang laro pa nga lang niya sa Barangay Ginebra ay agresibo na nga agad itong si Aguilar, di tulad sa mga nakarang laro niya sa Global Port at Tokentex. Sa unang laro niya nga sa Ginebra ay nakaharap agad nila ang San Mig Coffee Mixer na ngayon ay Magnolia na. Nagtala nga agad si Aguilar doon ng 18 points, 8 rebounds at 5 blocks. At sa pangalawang laro niya nga sa Ginebra ay doon niya nakuha ang kanyang first double-double performance kontra Rain or Shine. Nagtala naman siya doon ng 19 points at 10 rebounds. Grabe talaga mga kabasketball. Aminin ko, hindi ako Ginebra fans, pero aminado ako na ibang-iba talaga ang impact pag sa Ginebra ka talaga naglalaro. Isa din sa mga unforgettable moment ni Aguilar sa Ginebra ay yung clutch 3 at clutch block niya kontra Tokentex katropa noong December 8, 2013 kung saan ay lamang nga ng isa ang Tokentex at naipasok ni Aguilar ang 3-point shot upang lumamang ng dalawa with a 1.1 seconds remaining. Pagkakataon sanang itabla ni Ranidel de Ocampo ang score, kaso sa tindi ng depensa ni Japet ay nabutata nga doon ang last shot na yon ng Tokentex. LA goes to Japet. He puts up a 3. At sa magkasunod na laro nga lang kontra Meralco Bolts naman ay clutch play na naman ang ginawa ni Japet doon, kung saan ay lamang nga ng dalawa ang Meralco sa score na 82-80 at naipasok na naman ni Aguilar ang kanyang 3-point shot upang lumamang ng isa sa score na 83-82. Buzzer beater na naman nga yun para doon kay Aguilar mga kabasketball. Over to Japet. Japet fires. Got it! Sa unang taon nga niya sa Ginebra ay nag-average nga siya agad ng 13.7 points per game, 7.6 rebounds per game, 1.1 assists per game, 0.3 steals per game at 2.1 blocks per game sa 30.4 minutes kada laro. Naging bahagi din si Japet ng 2016 Governors Cup, 2017 Governors Cup at 2018 Commissioners Cup champion ng Barangay Ginebra. At nung isang araw lang, January 17, 2020, sa pangunguna niya nga ay nakuha ng Barangay Ginebra ang Governors Cup 2019 Championship. At sa championship na din yon ay nakuha nga doon ni Japet Aguilar ang kanyang kauna-unahang finals MVP sa kanyang PBA career. The Honda PBA Press Corps Finals MVP is Japet Aguilar! Sa ngayon ay isa nga si Japet Aguilar sa mga Blacks leaders sa kasaysayan ng PBA. 5 times PBA champion, PBA Finals MVP, 7 times PBA All-Star, PBA All-Star Game Coup MVP, 2 times PBA Mythical Team, PBA Mythical Second Team at 2 times PBA All Defensive Team. Yun lang naman ang mga award na nakuha ni Japet Aguilar sa kanyang PBA career.
Maraming beses na rin niyang narepresenta ang ating bansa. Meron nga siyang silver medal sa FIBA Asia Championship 2013, bronze medal sa FIBA Asia Cup 2014, gold medal sa SEABA Championship 2017, bronze medal sa William Jones Cup 2011 at gold medal sa SEA Games 2019. Yun lamang sa ngayon mga kabasketball. Kung may komento kayo about sa video na to, comment nyo na lang sa baba at babasahin natin yan. At bago nyo lisanin ang video na to, ay huwag nyong kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko. Ops! May nakalimutan pala tayo mga kabasketball. Sa mga hindi nga nakapanood, taong 2011 ay naimbitahan nga ang mga NBA superstar noon na maglaro sa PBA na kinabibilangan nila Kobe Bryant, James Harden, Kevin Durant at iba pa. At alam nyo ba mga kabasketball na sa laro din yon ay na-posterize nga ni Japet Aguilar itong si Kevin Durant. Tatakbo si Mark Boroka. Hila, stand by 2. It is Pati nga si KD ay hindi nga makapaniwala doon. Pero alam natin na all-star game lang yon. Pero okay na yon, at least kahit papaano nagulat si KD sa ginawa ni Japet doon. This is Flip Trench Channel mga kabasketball. Salamat sa panonood.